Alam nyo po ba mga kababayan na tila tinamaan po ata etong si Senator Jinggoy mga kababayan dito po sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo patungkol po dun sa pagsopla kanina ni Senator Erwin Tulfo mga kababayan doon po sa majority na kung saan bakit minamadali po nila mga kababayan yung isang resolusyon na isang motion ni Senator Dante Marcoleta na hindi pa napapag-usapan mga kababayan, which is yung payagan yung mga senator na umattend online at bumoto online mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin itong sinabi ni Senator Jinggoy Estrada mga kababayan at reaction po niya doon po sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo. So ito i-play po natin. Sigurado ba siya? Meron ba siyang contact sa taas o sa korte? Parang minamadali daw po yung pag-amend ng rooster para dahil daw po may mga senador na makukulong dahil dito sa flood control. Sigurado ba siya? Meron ba siyang contact sa taas o sa korte? I think that that comment was uncalled for. Ay, Ma'am SP Acque, mega love shoutout po sa inyo dyan sa Doha, Qatar ha. Thank you po. I don't know why he mentioned that hindi ko alam kung bakit how he came up to that conclusion. Pero offensive ba para sa Of inyo? course. Offensive daw. Para daw po mga kababayan kay Senator Jinggoy Estrada, offensive daw yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo na kaya minamadali ng majority mga kababayan ay dahil makukulong na sila. Ano po, bagamat hindi pinangalanan ni Senator Erwin Tulfo yung mga tinutukoy niyang senador, alam naman natin kung sino talaga yung mga makukulong mga kababayan. At kasama po dyan si Senator Jinggoy Estrada dahil kung matatandaan nyo, di ba, nagkaroon nga ng press briefing mga kababayan ng ombudsman at nabanggit nga doon na may mga senador talaga na kakasuhan at makukulong. Anyway, ituloy pa natin. Ad hominem ang nabanggit nga ng Panginoon atake kanina si Ano? ad hominem ang nabanggit ni Senator Tulfo kanina may nangyaring atake ng karakter. Meron bang ganun po? Wala naman. Wala naman nangyari. Then how do you feel about Senator Senator, Erwin's remarks kanina na as I've mentioned earlier, that statement of his was uncalled for. I don't know if he has contact with the courts. Sigurado na kaming makukulong. I don't know. any actions, ethics? Sir, are you favor with Yung Mark patulan Valenta's motion? Ayaw daw niyang patulan mga kababayan. Ayaw daw niyang patulan mga kababayan. Yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Pero ano siya? Tinamaan siya. Aminado naman siya. Tinamaan siya mga kababayan sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Dahil nga naman kung titingnan po natin mga kababayan, etong naging press briefing, yan, ito muna. Etong naging press briefing mga kababayan ni Ombudsman Boying Rimulya, talagang maliwanag na may kalalagyan talaga etong sina Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at etong sina Rodante Marcoleta at yung iba pa mga senator na talagang posibleng may kakaharaping kaso ng pandarambong. So ngayon ito, pakinggan po natin etong mismong press briefing mga kababayan ni Ombudsman Boying Rimulya. Talagang maliwanag na ipinaliwanag dito yung mga posibleng kasong kakaharapin ni Jinggoy Estrada at Joel Villanueva kasama etong si Rodante Marcoleta at yung iba pa. So ito, i-play po natin. Well, ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Nakaw! Information to be filed with Sandigan Bayan. Kaya pala mga kababayan kinakabahan at tinatamaan doon sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Kasi nga mga kababayan, siya yung pinakahinog na talagang posibleng sumunod kay former Senator Bong Revilla at pwede silang magkita sa loob ng bilangguan. Anyway, tuloy pa natin. In the soonest possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning. By Thursday. Nako po. Plunder and other related offenses. Related pa rin po sa Flood control. Yes. Based on the DOJ record. Microphone. Opo, related pa rin po sa flood control. Yes, we were, kaya na medyo natagalan ng konti nung binasa namin yung DOJ resolution. So kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Tama. Pinulido lang namin
Kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan. May co-accuse po dito si Senator Jinggoy, Ombudsman. Meron, Yan. pero ang iba sa kanila kasi mga state witness na. Mga ano na, mga nakuha na natin na bigyan ng proteksyon ng batas sapagkat kailangan kasi nila para magkatuloy-tuloy ang mga kaso nito. Tsaka take note mga kababayan ha, yung mga nagsiwalat naman na nitong ugnayan ni Jinggoy Estrada doon sa mga kickback, eh wala namang iba kung hindi yung mga nakasama niya rin. Ano po nung kasagsagang ninanakaw po nila yung pondo para po doon sa mga infrastructure project dito po sa ating bansa katulad ng mga flood control. So ngayon kung titingnan nyo, sino ba nagsiwalat mga kababayan ng ugnayan niya dito po sa pangungurap ng pera dyan sa mga proyekto ng gobyerno? Eh di ba itong sina Bryce Hernandez mga kababayan at ito pong itong sina Henry Alcantara at itong sina former Yusek Bernardo ng DPWH. So paano niya pasisinungalingan yon? Di ba? Tsaka wala siyang dapat ibang sisihin dyan kung hindi yung kanyang sarili dahil kung hindi siya natukso sa pera ng taong bayan, hindi naman hahantong sa point na magkakaroon siya ng kasong ganyan. Ano po ngayon, ituloy pa natin mga kababayan. That's when clarification lang po. Yung sa case information, we're just waiting for, or the ombudsman will just gonna sign the case information. Yes. Nire-refine lang namin. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, when I came into this office, gusto namin, pulido ang kaso. Tama! Tsaka gusto namin, pag final namin yung kaso, yung ebidensya hawak na namin lahat. Wala kaming kakapaina. Talagang dire-diretso natin ilalahad yan. Kasi ang problema nga, historically, sa cases ng ombudsman sa Sandigan Bayan, marami inaabot ng 15 taon kasi nga nagkakaroon ng problema sa ebidensya at saka sa mga dilatory tactics. Kaya iniuna namin yung ebidensyang ilalahad namin para pag nag-file kami, ready na kami. At malamang hingin namin dito continuous trial para mailatag namin ang kaso in less than 1 year. At least for these cases na mahalaga sa taong bayan. Of course, hindi naman Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Nakaw! Yan ang isang hilog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ng Dalawang senador na mga kababayan ang namumuro sa ombudsman at hinug na. Ano po itong si Senator Jinggoy at itong si Senator Joel Villanueva. At kung matatandaan nyo, maliwanag mga kababayan na kapag ka dumating yung time na magkaroon ng arrest warrant yung mga yan at posibleng arestuhin na at kung sakaling gamitin po nila ang kapangyarihan ng Senado, hindi po pipigilan daw ni Alan Peter Cayetano na arestuhin niya mga yan. Kasi nga mga kababayan, yun naman daw pong kay Senator Bato de la Rosa, kaya daw po pinigilan nila kasi nga foreign arrest warrant daw yun na galing sa international criminal court pero pagkagaling daw dito sa local, hindi daw nila pipigilan. So ibig sabihin, hindi po mga kababayan hindi ikukuble ni Alan Peter Cayetano itong mga kaalyado nila na si Bato de la Rosa, na si Joel Villanueva at ito pong si Jinggoy Estrada. Anyway, tuloy pa natin. ebidensya na kasama nito. Sir, kay Joel, Plunder rin. Sir. Okay, kaya Reynaldo, ayan, mega love shoutout sa'yo na napakasarap pa. Anyway, tuloy pa natin. Doon po kay Senator Jinggoy, can you just illustrate yun pong naging scheme, bakit po plunder? Because last time that we had a press conference, medyo Malversation and plunder both come in. Tama. But we think that it's about time that the courts revisit the doctrine of plunder, especially the Supreme Court should revisit the doctrine of plunder, since it was there was a ruling that was not in the law actually. If you look at it as an academician, if you look at the plunder law and then what was written in the Supreme Court decision before, there was some exaggerated requirements that were not there in the law that has to be revisited.
or otherwise it's going to become a dead law. And I don't think that that was the intent of our legislature. Tingin namin, hindi naman ito sinulat para hindi magamit sa paghahabol ng mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa batas o sumala sa batas. Yung pong kay Senator Villanueva, anong time tape? Mga ilang weeks po kaya yan bago mabagsak sa puno? Baka 2 linggo pa. Nakaw! 2 linggo pa. Yan na. Painit na painit yan eh. Marami pa kaming hinahanda na ibang kaso at basta dahan-dahan na ilalatag namin yan ng sunod-sunod. Pero yung 2 muna ngayon, tapos meron pa kaming Kasi tingnan nyo mga kababayan yung mga senator na posibleng makasuhan dyan ha. Eto, aanuhin natin. Jinggoy, Joel, Chis Escudero, Marcoleta, Bongo, yung 2 magkapatid na bilyar mga kababayan kasi may problema yung sa businesses mga kababayan na posible na tumama rin sa kanila. So ibig sabihin nasa 7. Nasa 7 mga kababayan yung mga senator na posibleng magkaroon ng mga matitinding kaso. At posible rin naman mga kababayan na makulong kasi si Mark Villar talagang namumuro. Diba namumuro din yan mga kababayan sa posibleng plunder. Ano po, anyway tuloy pa natin. Ibang mga siyempre pinapasurin natin yung sa Congress, yung sa House. Kung ganun din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga congressman. Kasi marami rin kaming nakahanda na para sa mga congressman. Sir, konti muna, no? Sir, i-segue ko na sa sinabi ni Senator Marcoleta na parang iniisa-isa yung mga majority senators. Now you have Jinggoy and then si Joel, si Senator Joel, and then some others. Yesterday he said... I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanya. Ito, pinag-uusapan dito mga kababayan na hindi lang po si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, maging itong si Senator Rodante Marcoleta. Kasi parang ang dating, kung matatanda nyo, di ba, nagkaroon ng speech itong si Rodante Marcoleta mga kababayan kung saan parang ipinamumukha niya sa gobyerno na kaya po siya ginigipit kasi siya po mga kababayan kaalyado ng mga Duterte at siya po ay very vocal sa pagsasalita mga kababayan lalo na pagdating po sa issue ng flood control at parang pinapalabas niya na ginigipit siya. Pero kung titingnan po nating maigi mga kababayan sa kanyang bibig po mismo nang galing na siya po ay tumanggap ng donation mga kababayan na nagkakahalaga ng nasa 75 million pesos. At yan naman ay inamin din nung mga donator mga kababayan na katulad nito pong si Mike Defensor na kung saan sinabi niyang nagbigay nga siya ng 30 million pesos. Ngayon, kung titingnan naman natin mga kababayan, maliwanag din naman, uulitin ko yung sinabi ko kanina sa unang live natin na nagsalita ito pong si COMELEC Chairman George Garcia na kaya walang violation si Marcoleta dun sa issue ng kanyang sose kasi nga hindi pa daw election time nung pinag-uusapan yang about sa 75 million pesos na yan. Ngayon, kung hindi election time yan at sitting congressman si Senator Dante Marcoleta, ibig sabihin mga kababayan tumanggap siya ng pera na nagkakahalaga ng 75 million pesos at maliwanag din naman na sinabi ni Senator Dante Marcoleta na ginastos niya, ginamit niya yung pera mga kababayan. At alam naman natin na kapag ikaw ay sitting congressman, bawal kang tumanggap ng pera dahil plunder yan. O kaya indirect bribery yan mga kababayan. Pero tinanggap niya pa rin yung 75 billion pesos. So isa lang ibig sabihin yan. Posibleng pumasok yan mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali sa plunder. Kaya ngayon, kung makakasuhan siya ng plunder, walang panggigipit doon dahil mismong nanggaling sa bibig niya na siya mga kababayan ay tumanggap ng donation. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Yung pag-amin, hindi naman ito invento eh. Pati kayo, alam nyo yan. Yung mga footages yan, napanood nyo lahat yan sa Net25 at sa iba't iba pa mga istasyon kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera. Ginastos niya. Diba? Inangking niya, ginastos niya at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa mata.
papasok siya. Tama. With regard to the other senators. Plunder din yan. Yes, sir, with regard to the other senators, sir, yung sa majority Sabi ni Conval, bakit ganyan si Remulla pinagpipilitan niya lang sa isang senador o isang na ganito, Garine, ang kasalanan mo. Di ba dapat sa Senado yan bago siya makialam na magkakulong? Ombudsman po siya eh. Ombudsman siya. Lahat ng politician pwede niyang pakialaman. Once na may nag-file ng kaso laban do sa mga politician na yon. Ombudsman po siya, tandaan po natin. 'Di ba? Kahit pa senador yan, kahit pa presidente, vice-presidente, o kung anumang posisyon, may karapatan ng ombudsman na makialam. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. si Senator Jinggoy, Senator Joel, and mga iba pa na in the future. Baka sinasabi Meron pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan niyo yan. Tama. Pag ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya, sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga mabibigat na tao. Tama. Mabibigat na tao. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi nyo pinapagalan. Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Oh. Marami kami pinirpaso na kaso dito. Kaya lang, siyempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso. Ili mo naman sa akin, sir. Ombudsman Val Gonzales po, DCRH. Kung si Senador Jinggoy Estrada ay masasampan na by Thursday and after 2 weeks kay Senator Joel Villanueva naman, how about isa rin ho dun sa inaabangan ng publiko ay yung pagsasampa rin ng kaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Isa rin yan mga kababayan sa inaabangan ko. Yung kasong kakaharapin ni Martin Romualdez, dahil alam naman talaga natin mga kababayan na kailangan pa rin ipaliwanag ni Martin Romualdez yung pagkakasangkot niya allegedly dito po sa maanumalyang flood control at kung bakit sumabit yung pangalan niya dito. 'Di ba? Lahat naman tayo gusto natin malaman yung katotohanan eh. At ito na yung pinakatamang paraan mga kababayan para masabi ng taong bayan na walang pinupunterya, walang pinipili at hindi pinapalagpas porket kaalyado. 'Di ba? Alam niyo, napakaganda nito. Na malaman na ng taong bayan kung sino ba nagsasabi ng totoo at kung sino ba nagsisinungaling, kung sino ba talaga ang kurap, nagnakaw at kung sino ang hindi. Kaya para sa akin mga kababayan, much better din kung may sapat na ebidensya laban kay Martin Romualdez, sampahan na rin ng kaso para maharap po niya yan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Any update on that? Nandiyan na yan. Meron na kaming dalawa pang kasong hinahanda tungkol dyan. Meron kaming isa pang money laundering case, mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. May money laundering, conspiracy to fraud the treasury mga kababayan. Ano pa yung isa? Plunder. May plunder din yan. Pihado. And then yun, mga kababayan, 3 kaso yung posibleng kakaharapin ni Martin Romualdez. Madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Tama. Kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. May timetable na ho tayo. Wala kaming timetable dyan. Basta yung big case kasi, hindi mo pwede lagyan ng timetable yan. Kinakalap namin ang ebidensya niyan. Binubuo namin sa araw-araw. Kaya we're here every day. We just go to work every day. And marami naman, it's bearing fruit. Marami naman kami nakukuha ng ebidensya. Kaya lang, nung araw kasi, pwede mag-file ng kaso, Preston, tapos na. Tapos malalaman mo, 15 taon na wala pang nangyayari. Tama. Hindi po ganoon ng ating sistema rito. Sa atin, gusto natin, matapos to at the soonest possible time. Kung pwede nga,
Kung talagang ang korte ay magiging reasonable, dapat yan, hindi aabot ng 2 taon yan, may judgment na yan. Tama. Kung kami hindi abutin ng 1 taon, dapat ang depensa hindi rin abutin ng 1 taon. Sabihin nun, 2 taon yan, meron na dapat resulta yan. Ganun dapat ang kaso sa husgado. Kaya hindi sanay ang tao dyan, sanay tayo. Ngayon, pailan mo. Kasi, di ba, matagal naman ma-dismiss ang kaso. Hindi ho dapat ganun. Kasi ang lugi dyan taong bayan. Hindi na natin nakukuha yung pera, napapanis na yung mga kailangan makuha dapat, at nasasayang ang mga resources na dapat nakukuha natin para sa bayan. Last na lang. O sabi ni Conval, ano bang balak niya, ipakulong lahat? Hindi na sila pwede magpaliwanag, parang Supreme Court. Parang Supreme Court siya. Power tripping ginagawa niya. Hindi tama yan, parang may nag-uutos na sinusunod siya. Ano yun, sinusunod siya. Alam nyo kasi ma'am, ganito yan. Siguro hindi nyo lang naiintindihan kung ano yung trabaho ng ombudsman. Paliwanag ko lang ng konti Ang ombudsman na nag-iimbestiga at nagkakaso sa lahat ng mga public official na nakaupo sa kanilang posisyon. Mapamula sa mga LGU, mga kababayan, hanggang sa vice-presidente, presidente. Di po ba? Yan ang trabaho ng ombudsman. Ngayon, kung may mga kinakasuhan siya, yan ay base sa investigasyong ginawa nila at base sa mga kasong isinampa sa kanila. Hindi po nagpa-power tripping yan. Diba, alam nyo nga mga kababayan, kung ako nga ang ombudsman, matagal na nakakulong yung mga yan. Diba? Walang power tripping dyan, ginagawa niya lang yung trabaho niya. Kita nyo, binanggit niya naman kanina, may mga mayor siyang sinampahan ng kaso. Diba, marami siyang mga pinipirmahan mga kababayan na masampahan ng kaso at mapapanagot. Hindi po nila lahat. Kung wala kang kasalanan, bakit kakakasuhan ng ombudsman? Diba si Jinggoy, si Joel, may mga kaso na po talagang kinakaharap yan. I think yung kay Joel nga do sa DOJ, ilang malversation case yun, parang 3 ata mga kababayan. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Yung kinakaharap niya, nasa 3 malversation case yun. At saka panahon pa ni Duterte mga kababayan, may kaso na po si Joel Villanueva. Binaligtad nga lang ni Samuel Martires nung siya ang ombudsman. So wala pong ano dyan, walang power tripping dyan. Para sa akin, mga kababayan, actually sa ngayon nga, mabagal pa yung action ng ombudsman eh. Diba? Pero kung ako yung naandya dyan, mga kababayan, nakaupo dyan sa ombudsman, matagal na nakakulong yung mga yan. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Lang po. May masasabi na po ba tayo this early na co-accused ni dating speaker? Oh. Sa kasong ipapasa? Marami siyang co-accused. Huwag muna natin pag-usapan. Basta marami siyang co-accused dito. Thank you. Yung in relation to this, no? Actually, yung hard stand Kuya Sander, shoutout ng House sa Romualdez cases yan. Kasi pinapasapiran namin yung record sa small committee. Tama. Sa Committee on Appropriations. At ayaw nila ibigay. Yan ang sinasabi ko. Kaya, hindi madali. Sinasabi ko nga sa inyo yun, hindi madali yung aming gawain dito. Pero hindi namin inaatasan yan kahit sino pa. Wala kami atasan. Yan! Gwen po from TCIJ. Sir, I understand you said it's hard to set a timetable on filing of charges, but last April you said that plunder charges are expected to be filed against Senator Escudero and former Speaker Martin Romualdez. Sir, we're onti na lang po before matutuloy po ba yun? Hindi, this is it. Ito yung kaso yung sinasabi namin. It's the grand case. Kaya, probably, we thought it easier before. But as days go by, we know how obstinacy can block everything. And right now, they're being obstinate in the House, even for the records of the proceedings. Ganun na to. Ito yung mga hadlang na ating overcome. Tama. At alam ko naman makukuha pa rin natin yan. Kaya lang, hindi nila ginagawang madali yung trabaho namin. Pinapahirapan kami, pero kasama yan sa sinumpaan naming tungkulin. At hindi kami na dyan. Hindi kami na hihinaan ng loob. So, di po matutuloy this year? Huwag na natin sabihin yung panahon. Basta, ginahanda namin yan, darating tayo dyan.
So Tama. is the ombudsman also considering requesting files from congressmen who have claimed that they have files on insertions or have actually stated in public, may figures po sila minsan. Kasi sinasabi mo kasi, yung tungkol naman kay Leviste, di ba? Meron din po ibang lawmakers na Hindi, yung kukunin namin. Sige, oo. I think that Toby Chanco, did you volunteer files? Yes, sir. Toby Chanco volunteered files. Lahat yan, kinukuha namin lahat yan. And those who can contribute, welcome po yan. Basta magagamit namin sa kaso. Thank you po. Pati nga si Toby Tiangco, mga kababayan, di ba, nagbibigay ng files o ebidensya patungkol po dun sa mga sangkot, mga kababayan, at may kinalaman sa maanumalyang flood control. So walang power tripping dyan. Lahat ng ebidensya na pwede nilang mapakinabangan, tinatanggap po nila. Ano po, kaya walang power tripping dyan. Siguro kaya lang nasasabi ng iba na power tripping kasi ang iba sa tinatamaan talaga ng mga kurap ay mga kaalyado po ng mga Duterte. At siguro yung mga nagrereklamo dyan, mga didisit na bobo. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Sir, who won yung conspiracy to defraud? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, sana yung iba, lalo na yung mga taga-suporta ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte, sana try nyo kahit hindi kayo abogado, subukan nyo lang magbasa ng batas. O kaya kung ano, mga kababayan, ganito na lang. Kung ayaw nyo magbasa ng batas, sauluhin nyo na lang yung trabaho nitong iba't ibang sangay ng ating pamahalaan, katulad ng Ombudsman, katulad ng DOJ, DILG, kung ano yung mga trabaho nila para kahit papaano may idea kayo kung ano yung ginagawa nila. Para nang sa ganun, mga kababayan, hindi na kayo nagtataka dun sa ginagawa nilang aksyon. Ano po, mas maganda sa uluhin nyo. Ano yan it is a layman's explanation pa lang ang ginagawa ko. Wala pa tayong technical. The technical things about what specific provision and the terms that we will use to label the crime, that will come later. Sinasabi lang namin, that's the big case na kailangan matapos. Tama. Conspiracy yan It's only a description of what we are trying to put together. Ayan. Diba, napakaliwanag nung sinasabi dito ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan. Actually, hindi lang naman si Jinggoy, si Joel, at etong si Marcoleta yung posibleng sumabit, mga kababayan. Kahit naman si Martin Romualdez, sabit din naman. Diba? Posibleng magkaroon ng kaso or sampahan ng kaso. So wala pong pinipili dyan. Hindi porkit ang karamihan dito na ando sa majority ni Alan Peter Cayetano, sasabihin nyo na ginigipit na yung iba mga politiko. Hindi po ganoon. Kaya po sila na andi dito, mga kababayan, sa usapin na kung saan pinapangalanan sila ng ombudsman kasi nga may mga kaso sila at sasampahan sila ng kaso. Diba, mga kababayan? May mga kasong isinampa, nirekomenda na isampa sa mga taong ito. Kaya tinatrabaho ng ombudsman yan. So ngayon, mga kababayan, ang nakakalungkot nga lang dito, yung karamihan na naandi dito, puro senator. Tapos yung Senado, nagkakaroon pa ng mga drama. Ano po, kaya nga kung papakinggan po natin at kung titingnan po natin, yung sinabi ni former Senator Antonio Trillanes, talagang pababa na ng pababa ang kalidad ng Senado dahil daw po dun sa mga Duterte senators. Bakit po natin nasabi? Eto, pakinggan nyo. Hindi ko alam kung napanood niyo yung kanina pero hinga ko sana kayo ng reaksyon na yung ganong klaseng diskurso ay nangyayari sa floor. Yun na nga po, no? Ito, sasabihin ko na nga po na simula po nung pumasok yung mga Duterte senators, talagang binalahura nila, hindi lang itong Senado Tama. Diba? Sanay kasi sila na yung buong democratic institutions binabalahura. Nung pumasok sila dyan simula noong 2019, ganun na. Pababa na ng pababa yung standard kasi nasanay sila kay Digong. Palaging walang Uy, nag-freeze. Sayang. Kapit. Nag-freeze ng tuluyan. Anything Ayan, goes. ayan. Kaya ganyan na po ang narating natin. Yes. Sorry, Senator, medyo naputol Yes. yung yung last two sentences nyo pero to wrap it up, ano po yung punto nyo doon sa mga nasaksihan ninyo? Ang rason kung bakit bumababa na ang kalidad ng Senado ngayon,
ay dahil doon sa mga Duterte senators. Oh. Alam nyo, binaba nila ng binaba yung standard. Kita nyo, sa kampanya pa lang, sinimulan ni Duterte na yung 3 to 6 months, tatanggalin niya yung crime, corruption, illegal drugs. Tapos nagsinungaling. Diba, si Cayetano, ano yung sinabi niya? Pag binoto nyo daw si Cayetano, bibigyan niya kayo ng tagsa 10,000 bawat isa. Kaya nga. Lokohan na eh. Si Marcoleta, sinabi niya, pagka binoto siya, bababa niya yung kuryente. Bill ng inyong kuryente. Kumbaga, lokohan eh. Kaya ngayon, andyan sila ngayon sa Senado. What do you expect from them? Yun din kasi ang dahilan, mga kababayan, kung bakit nawalan ng tiwala ito pong mga kababayang Pilipino po natin dito po sa Senate. Bakit? Kasi nakaupong Senate President, yan yung nangako ng 10,000 sa bawat pamilyang Pilipino na hindi naman natupad. Tapos yung isa naman na nangangarap maging chairman, na naging vice chairman ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, yan yung nangako ng 2,000 pababa na kuryente ay libre na sa mga kababayang Pilipino po natin. Diba? Kaya kung titingnan po talaga natin, mga kababayan, kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa Senado kasi ang mga namumunong yan po yung unang nagtanggal ng tiwala sa kanila sa mga kababayang Pilipino po natin. Diba? Or na mga kababayang Pilipino po natin sa kanila. Diba, mga kababayan? Kaya nga kung titingnan natin, di rin nakakapagtaka kung bakit isinusuka na ang Senado ng taong bayan ngayon. Kasi nga, yung nakikita nyo, hindi na maganda eh. Diba dati, pinag-uusapan patungkol sa ikagaganda ng buhay na mga kababayang Pilipino po natin. Ngayon, ang pinag-uusapan na lang, kung paano ba ipagtatanggol si Bato de la Rosa at kung paano ba poprotektahan yung iba nila mga kaalyadong malapit ng makulong. Paano ka ba matutuwa doon bilang isang mamamayang Pilipino? Ang inaasahan mo kung ano yung gagawin nilang panukalang batas na mapapakinabangan sana ng taong bayan, hindi yung mga batas na mapapakinabangan ng mga kaalyado lang nila. Kaya nga sa totoo lang, tama lang din yung sinasabi dito ni former Senator Antonio Trillanes. Anyway, tuloy pa natin. Di ba talagang puro fake news, puro panloloko. Kaya sana darating yung panahon na mapalitan at mawala na yung mga ganyang klase mga senador. Tama. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, si Tito Sen naman, okay naman yung takbo ng Senado. Walang kaguluhan, walang nagpuputukan sa loob ng Senado, walang mga drama, walang mga pambabraso, mga kababayan, walang ganyan. Kasi nga maayos yung pagpapatakbo ni Tito Sen bilang Senate President. At nung pinalitan ni Alan Peter Cayetano, doon na gumuho, mga kababayan, or bumagsak yung imahe ng Senado. Kaya hindi ko rin masisisi ang taong bayan kung bakit nawawala na sila ng tiwala sa mga senators na pinagkatiwalaan nila noon. Ano po, dahil nga doon sa mga pangakong hindi natupad. Pangalawa, yung pambabalahura nila sa institusyon ng Senado. Ano po, so kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang komento ninyo hingil po sa naging press briefing ng Ombudsman na kung saan pinangalanan na po yung mga posible na mga makakasuhan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.